Kanim na kabanata. 8:00 ng umaga. Mainit na ang ulo ni Aling Baby sa daan kakahintay ng tricycle na magsasakay sa kanya. 30 minuto na niyang bitbit ang dalawang bayong ng mga pinamalengke, kasama ang anak na may suot na sangkaterbang puting goma sa kamay at may sarili ding bitbit na dalawang maliit na plastic bag. Ang daddy mo kasi, matagal ko nang sinasabing bumili ng owner para may sasakyan tayo. Ayaw pa. Hindi siya pinapansin ng anak. Tatay kasi ang kinalakihan nitong tawag sa ama na ngayon ay pinipilit ni Aling Baby maging daddy matapos makatatlong balik ni Mang Boy sa Saudi. Naku naman, nangingitim na ako. Patuloy ang reklamo ng maitim, maliit, kulot at buntis na ina. Wala namang pakialam ang bata dahil may sarili itong mundo habang iniisa-isa ang mga kanta sa batibot. Mas tinuuna na lang ni Aling Baby ng pansin ang pagtanaw sa mga tricycle sa kalayuan na paparating. Sinisigurong sa kanya ito mapupunta kung walang ibang sakay. May nakita siyang isa. Nakatipa na ang kanang kamay niya sa kalye para pahintuin ito nang biglang tumigil ang itim na Mercedes-Benz sa harap niya. Ano ba? Galit na inaninag ni Aling Baby ang tao sa loob ng sasakyan. Ay nako! Patawarin niyo ako. Pasensya na. Kayo pala? Sakay na ho. Dali-daling sumakay si Aling Baby. Nakaalalay sa anak, sa mga pinamili, at sa nakalobong tiyan. Paulit-ulit din na nagpasalamat sa libreng sakay at sa mabait na driver matapos ikwento ang mga naging paghihirap niya sa palengke noong umagang yon. Hay nako, 6:00 na nga kami umalis ng bahay para kako maluwag pa sana ang palengke. Ngumiti lang ang driver. Kumakanta ang bata. Patuloy ang pagkukwento ni Aling Baby na napapatid lang paminsan-minsan ng paghilab ng tiyan. Kinamusta ng 44 anyos na driver ang pagbubuntis niya. May pangalan na ba kayong naisip? Meron na. Vic siya kung babae, Zorex kung lalaki. Nagamit na kasi namin yung Dax sa panganay, tapos Zeter, Tron, at Mishkwa naman sa mga sumunod. Para kaming mga taga-Jupiter. Sundot ni Mishkwa na hindi masaya sa pangalan niya. Pinandilatan siya ng ina. Nanahimik ang bata at tinignan na lang ang mga karatolang kanina pa nila nadadaanan. A project of Gov. Hermino Midel. Project of Barangay Captain Hermino Medel Jr. Happy Fiesta from Vice Mayor Virgilio Samonte and family. Donated by Sen Apolinar Tanyo. Season's greetings from Rep. Edna Liban Mangahas. Project of Gov. Hermino Medel. Another project of Gov. Hermino Medel. A project of Chairwoman Suzette C. Yap. Congratulations, graduates, from Vice Mayor Virgilio Samonte. Another project of Gov. Hermino Medel. Clean and Green Project of Councilor Hermino Medel III. Nay! Kinalabit ng bata ang ina habang nakasubsob ang mukha sa salaming bintana ng kotse. Pero hindi siya nito pinansin. Nay! Nilingon niya na ang magulang na abala rin sa sightseeing. Wala pa rin. Nay, 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 nay. Nagbuntong hininga ang bata. Mommy! Yes, baby. What is it? Ngiting-ngiti si Aling Baby. Ano po yung season's greetings? Merry Christmas. Bakit sinabi ni Rep. Edna Merry Christmas? Nagkasabay ng sagot ang driver at si Aling Baby. Luma Gusto na niya. yun, di lang natanggal pagkatapos ng Pasko. Eh ano yung project of... Masyado ka namang matanong? Anong grade ka na ba? Bawal kasi magbasa ng magbasa. Natawa ang driver sa ale. Kaya nagbigay ito ng mas matinong sagot. Ibig sabihin nun, yung governor o kaya mayor nagpagawa ng plaza. O kaya basketballan, tulay, daan, ganun. Pag-uwi sa bahay, susulatan ko rin yung sahig ng pangalan ko. Kasi ako nagwawalis, nagpo-flower wax, nagbubunot. Hoy, sinuswerte ka. Obligasyon mo yon. Pinag-aral ka ng daddy mo. Para yun lang, papamukha mo pa sa amin. Manigas ka. Nakakalimutan ni Aling Baby na nakikisakay lang sila. Kaya bigla ulit itong bumait at ngumiti sa may-ari ng sasakyan. Oo nga pala. Wala,
Wala ho ba yung kulot na driver niyo? Ngiti. Si Mercy? Ay, tama, yun ang pangalan niya, kalalaking tao. Nasa munisipyo lang ho lagi yun, 'di ko na inistorbo, wala namang pasok ngayon. Naku, oo nga, ang dami niyong bagahe dito, sasakyan, ha. Tinignan ni Aling Baby ang mga karton na kasalo nila ng anak sa upuan. Red Cross? May medical mission na naman kayo? Aling Baby, tama ho ba? Ang sipag-sipag niyo talaga. Sa totoo lang, napakasuwerte namin sa inyo. Diretso sa pag-iingay ang babae. Aling Baby, dito na ho kayo, 'di ho ba? Napalingon si Aling Baby sa paligid ng nakahintong sasakyan. Ay, oo nga. Bumaba ito matapos alalayan ng driver sa paglabas. Halos di magkamayaw sa pagpapasalamat dahil pangalawang beses niya na itong sakay sa nagmamabuting loob. Bumalik sa malaking sasakyan ang lalaki at ipinagpatuloy ang 10 minuto pang biyahe hanggang sa munisipyo. Sinalubong siya agad ng kulot at maskuladong driver na si Mercy pagbaba ng sasakyan. "O sir, wala ho tayong trabaho, 'di ba?" Wala. May kukunin lang ako sa opisina." "May mga tao ho dito kanina. Nagbabaka sakaling nandito kayo. Magpapasalamat at gusto kayong makausap tungkol sa bagong eskwelahang pinapagawa niyo." Ngumiti lang ang lalaki at pumasok sa munisipyo matapos bumati sa guard. Parang namalikmata ang lahat sa bilis nitong makabalik ng may bitbit ng mga kahon makalipas lang ang 2 minuto. Ano yan? Wala kaagad nakasagot sa mga tao sa parking lot nang makita ng lalaki ang nakataling kambing sa puno ng mangga. Pinabibigay ho sa inyo nung mag-asawa na tinulungan nyo nung isang linggo. Yung may anak na malaki ulo, yung pinadala niyo sa Maynila para magamot. Halata ang paglungkot sa mukha ng lalaki, bagamat may tira pa ring ngiti para magpasalamat. Ibalik niya yan sa kanila. Sabihin mo na kung gusto nilang katayan yan, pupunta ako sa kanila para pagsaluhan namin. Tumango-tango si Mercy, pero kabado pa rin ang mga ngiti. Oh, may problema ba? Yung makinang panahiho na bigay niyo sa misis ko. Oh, marami akong salamat, Mayor. Nadismaya ng pabiro ang lalaki habang pabalik ng manibela dahil sa tinawag sa kanya. Bumawi agad si Mercy. Omeng. Omeng pala. Pasensya na. Maraming salamat, Omeng. Mercy, katulad niyo rin ako. Nakangiting paalala ng lalaki habang pinapaandar ang engine ng sasakyan. Huwag na huwag niyo akong tuturing na iba.